Si Bethany Israel, buntis sa unang anak at may asawa, ay naghapunan kasama ang kapatid at hindi na umuwi. Ayon sa pulisya, ang kanilang natuklasan sa loob ng bahay ay sobrang karumal-dumal at kakilakilabot na mahirap itong isipin. Ang mga ebidensya ay nagturo direkta sa kanyang kapatid, si Jack Ball, at sa isang sandali mukhang patungo na sa isang malinaw na katapusan ang kasong ito. Ngunit ngayon ay hindi na ganun kalinaw ang katapusan nito. Tatalakayin natin ang mga bagong detalye at legal na pangyayari kasama si Attorney Joe Richardson. Welcome sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ngayon, mabilis lang. May isang bagay na ginagamit namin dito sa Law and Crime na sa tingin ko ay maaaring maging kapaki-pakinabang din sa'yo. Maaaring magdagdag ito ng dagdag na seguridad sa iyong buhay. Kaya nakipag-partner kami sa Truth Finder para sa mga public record search services na ginagawa namin dito sa Law and Crime. Nakakatipid ito ng oras sa aming pananaliksik para makapag-focus kami sa pag-uulat ng krimen at hindi sa mga papeles, pero maaari mo ring gamitin ang Truth Finder. I-type lang ang pangalan, makikita mo na ang address, criminal history at iba pa. Ito ang pangunahing tool namin sa pag-check at isa sa pinakamalalaking search services sa United States. At sa pamamagitan ng subscription, makakakuha ka ng unlimited na confidential searches para i-check ang mga bagong kapitbahay, kilalanin ang mga taong nakikilala mo online, o baka hanapin ang isang tao na gusto mong makausap ulit. Pwede mong hanapin ang mga sex offender sa lugar nyo or mag-background check sa sarili mo. Manatiling may alam at ligtas gamit ang Truth Finder now sa truthfinder.com/lc sidebar. Ngayon, marami kaming kwento sa palabas na ito na nagtatapos sa hatol at sentensya. Pakiramdam namin na kahit gaano kasama ang krimen, gumalaw ang sistema at isinara ang pinto. Wala nang dapat isipin, tapos na. Paano kung ang pag-amin ng kasalanan ay hindi pa pala ang wakas? Paano kung akala natin ay sarado na ang pinto? Pero sa halip, bumukas ito ng malaki patungo sa panibagong laban na nagdadagdag ng panibagong konteksto at panibagong antas ng kawalang katiyakan. Yan ang nangyayari ngayon. Si Bethany Israel, 30 anyos na guro at asawa ng coach, ay inaasahang magkakaanak ng lalaking si Levi. Noong Mayo 2024, pumunta siya sa bahay ng kapatid para sa hapunan ng pamilya at hindi na nakauwi. Kaya't nagpunta ang kanyang ina para tingnan ang nangyayari. At ang nakita niya ay tila totoong katayan. Ang ikukwento ko ay talagang nakakabahala. Sige, paalala lang. Nabanggit sa ulat ng pulisya ang dugo, ang lagari, palakol at naputol na bahagi ng katawan. Kalaunan, natagpuan ng mga investigador ang journal na nagturo sa suspect, yung kapatid niyang si Jack Ball, at posibleng motibo dahil isinulat daw niya roon na siya ay galit at buntis ayon sa pulisya. At pagkatapos ay pumunta ka sa Enero 21, ito ay pagkatapos siyang maaresto. Ito ay pagkatapos siyang kasuhan. At si Jack Ball ay tumayo sa isang korte sa Dakota County sa Minnesota at umamin ng kasalanan sa planadong pagpatay sa unang antas ng kanyang kapatid na si Bethany at sa pagpatay sa hindi pa isinisilang na anak nito. Kaya sa madaling salita, pamangkin niya iyon. Ngayon, iisipin mo na tapos na ang kaso, di ba? Isipin mo na naibigay na ang hustisya, di ba? Hindi, dahil agad sinabi ng depensa na hindi siya kriminal na responsable matapos niyang umamin ng kasalanan. Na kahit umamin siya dito, hindi raw siya dapat managot sa batas para sa mga pagpatay na ito. Kaya may pag-amin ng kasalanan at sabay na sinasabing hindi siya kriminal na responsable. Paano parehong totoo yon? Ano ang susunod na mangyayari? Diretso sa detalye, gabi ng Huwebes, Mayo 23, 2024. Si Bethany Israel, 4 na buwang buntis, ay dumalaw sa bahay ng kapatid niya sa Lakeville, Minnesota. Sabi ng tanggapan ng abogado ng Dakota County, pupunta siya para maghapunan. Lumipas ang oras, hindi makontak si Bethany ng pamilya niya kaya nag-alala sila bandang 11:00 ng gabi. Pumunta ang ina sa bahay ni Jack Ball, tahanan ng anak niyang lalaki, para tingnan ang anak niyang babae. Ayon sa reklamo kriminal, ito ang nangyari. Susunod, pagdating ng ina, nakita niya si Ball na mabilis lumabas ng bahay. Pagpasok niya, nakita niya ang maraming dugo at tumawag ng siyam na isang dumating ang mga pulis mula Lakeville Police Department. Ayon sa reklamo, kakilakilabot ang nakita nila sa loob. Sa kusina may malaking lawas ng dugo. Nakita nila ang dugo, ang lagari, palakol at malalaking kutsilyo. Habang gumagalaw sila sa bahay, nakita nila ang kutsilyo sa sahig ng sala, malapit sa hagdanan at ilang pira-pirasong bahagi ng katawan. Habang nagaganap ang insidente, nakatanggap ang pulisya ng tawag sa siyam na isang mula sa isang residente ng Rosemount, bayan na ilang milya ang layo. Iniulat ng tumawag na may nahuling naglalagay ng bahagi ng katawan sa harap ng pintuan gamit ang Ring doorbell camera.
Ayon sa ulat, nakita si Bol na tumatakbo palayo at natagpuan ng pulisya na duguan nasa ibang lugar at may posibleng sugat sa leeg na siya ang gumawa. Nakita ng pulisya ang ilang piraso ng katawan na pinaniniwalaang kay biktima isa. Oo, masama ito at nakakapagparatang. Inaresto siya pero di siya naparusahan. Bakit? Dahil ayon sa abogado ng county, si Balcote ay nagdeklara ng depensa ng sakit sa pag-iisip at haharap sa paglilitis sa huling bahagi ng Mayo. Sa 2026, tatalakay ng Estado ang depensa ni Bol sa sakit sa pag-iisip. Pag-uusapan natin ang dahilan niyan mamaya at susuriin pa natin ang mga nakikita natin dito. Gusto kong ipakilala ang civil rights attorney na si Joe Richardson. Joe, salamat sa oras mo. Salamat sa pagbabalik dito sa sidebar. Laging maganda kang makita, Jesse. Kailangan kong sabihin, hindi ako nagulat na umamin siya ng kasalanan. Kung titingnan mo ang ebidensya, may eksena, ideya at saksi na nakakita sa kanya na tumatakbo palayo sa ring camera. Natagpuan siyang duguan at may sugat. Sa paghahanap, nakita rin nila ang mga parte ng katawan ng kanyang kapatid na babae. Hindi ko alam ang gagawin mo bilang depensa abogado sa paglilitis. Tama? Alam mo ang ibig kong sabihin? Kaya o ibig kong sabihin, at yung mga sulat na isinulat niya, at alam mo, eksakto, sa madaling salita, may record na nagpapakita kung bakit niya ginawa, kung ano ang ginawa niya sa pagitan ng pelikula at ng aktwal na ebidensyang natagpuan nila. Pagdating nila, alam nila ang ginawa at paano niya ginawa, kaya nilang iugnay siya. Kaya mula sa depensa, kailangan mong gumamit ng depensang may sakit sa pag-iisip. Ipinapakita niya ang motibo, ipinapakita niya kung ano, sino, saan, bakit at paano, lahat ng kailangan mo para sa isang kaso. Kaya kailangan gamitin ang depensa ng sakit sa pag-iisip at umasa na mapunta ka roon at sana ay iba ang pagtrato sa kanya kaysa sa isang talagang sinadya ang ginawa. O baka sa second degree ka na lang pumunta, alam mo na. Kinasuhan siya ng first degree at second degree at sa teorya, mas magaan ang parusa ng second degree. Kausapin mo ako kung saan siya umamin, pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa ilalim ng Estado, pwede kang umamin pero pwede ring hindi. Kailangan natin ng paglilitis para matukoy kung siya ba ay kriminal na responsable dahil sa sakit sa pag-iisip, tama? At para sa mga tao sa bahay na hindi alam ito, ipaliwanag mo sa amin kung paano ito gumagana. Ibig kong sabihin, tama ba ang pagkakaintindi ko? Oo, ibig kong sabihin, pwede mong aminin na ikaw ay nagkasala dahil sa sakit sa pag-iisip at kung magtagumpay ka sa depensang yon, posibleng magkaroon ka ng sitwasyon na parang civil commitment. Madalas mong marinig na hindi nagkasala dahil sa kabaliwan, ayon sa best case o ano man ang tawag nila. Kaya sa ilang situation, pwede siyang mas-civilly commit ng walang taning at mananatili ron hanggang aprobahan ng mga doktor na ayos na siya. Mapapalaya na siya ngayon batay sa kanyang tapat na pag-amin ng kasalanan. Hindi ko alam kung saan talaga ito patungo pagdating sa parusa. Hindi ko rin alam kung pumayag ba talaga siya na makulong habang buhay. Pero iyon, sa totoo lang, ay hindi rin makatuwiran dahil hindi naman ito isang estado na may parusang kamatayan. At ang pinakamabigat na parusa na maaari niyang makuha ay habang buhay na pagkakakulong. Iyon sana ang magiging mandatoryo sa ganitong mga pagkakataon. Kung mapatunayang may sakit sa pag-iisip at walang kriminal na pananagutan ng isang tao, dadalhin siya sa mental health facility. Maaaring palayain sila, maaaring ibalik sila sa lipunan. Oo, posible yon. Kaya pwede kang magtagumpay sa ganun. Mananatili ka ron habang kailangan ayon sa doktor. Hindi ako doktor, abogado ako at minsan kino-question ko pa ang desisyon nila. Ang masasabi ko, desisyon mo pa rin. Na maging abogado o questionin kung tunay nga ba akong abogado. Dahil ang sulat kamay ko raw ay parang sa doktor, lagi nila akong sinasabihan ng ganon. Kaya ako, siguro, alam mo yon, hindi ko rin alam kung gusto ko talagang mag-med school o kung ano paman. Sa teorya, pwedeng humantong ito sa puntong susuriin siya sa particular na paraan at sa paglipas ng panahon. Maaring mapalaya siya balang araw sa ilang kondisyon. Sa teorya, may sentensya na hindi ka kailangang makulong kundi sibil kang kinomit imbes na sa bilangguan. At may posibilidad na magkaroon ng pag-asa, balang araw, maaring hindi, pero maaring balang araw ay mas mabuti kaysa magdusa ng habang buhay sa bilangguan. Sa tingin ko ganito ang batas sa Minnesota pero itama mo ako kung mali. Kung pinag-uusapan natin ang isang tao na hindi kriminal na responsable dahil sa sakit sa pag-iisip, meron kang, ito yung tinatawag na insanity defense, tama?
Kaya ang sakit sa pag-iisip ang naging dahilan. Sa madaling salita, hindi nila naintindihan ang ginagawa nila o hindi nila alam na mali ang ginagawa nila. Sa oras na ginawa ang krimen, kailangan doon mismo sa oras na ginawa ang krimen. Hindi noon pa, hindi ngayon, hindi kung ano ang kalagayan nila ngayon, kundi kung ano ang kalagayan nila noon. Minsan may issue sa kakayahan. Gaano ba ito kahirap? Habang pinag-uusapan natin, hindi ko alam. May mga aspeto sa kasong ito. Kung ikukwento ko sa'yo, sasabihin ko, pakinggan mo, may lalaking inakusahan na gumawa nito sa kanyang kapatid na babae. Ang motibasyon daw dito ay dahil buntis siya. Buntis at dahil doon hindi inosente. Oo, sabihin mo sa akin kung may nakita ka at alam kong mataas ang pamantayan, pero sabihin mo kung may nakita ka. Mukhang mahirap ito para sa akin. Kaya kung susundan natin ang landas ng doktor, posible bang siya ay na-trigger? Pwedeng magtalo ang doktor dahil kapatid niya iyon at may malinis siyang record. Totoo, bigla lang itong nangyari. May ideya bang may na-trigger sa kanya tungkol sa kapatid o kamag-anak at sa kaugnay na damdamin ng dangal? Dahil dito, hindi na ito mangyayari sa iba pa. Pwede bang gawin iyon ng isang doktor o pwede rin bang lumabas ang isang doktor at magbigay ng desisyon? Pagkalipas ng 20, 30 o 40 taon, nagpasya na matagumpay na nagamot ang taong ito sa ginawa niya. Kaya hindi lang ito usapin ng basta't hindi ang kapatid niya ang nabuntis, ayos lang siya, kundi merong mali dito at ito ay naayos na. Sa tingin ko, mahirap ipaliwanag ang mga yon sa ganitong sitwasyon dahil grabe at kasuklam-suklam talaga. At kung siya ay umaamin, ang ibig sabihin nito ay anuman ang parusang matatanggap niya para dito. Ang pag-amin ay hindi singlala ng parusa pero hindi rin kasing ganda kung nag-trial siya at nagtagumpay sa depensa gamit ang sakit sa pag-iisip. Kaya nasa gitna lang ito sa posibleng mangyari. Minsan, pwede kang matrial at mahatulang guilty sa Minnesota pero matutukoy na may sakit ka sa pag-iisip. At dahil doon, makakakuha ka ng gamutan habang nasa kulungan ka, hindi ka civilly committed, pero talagang ginagamot ka habang nasa kulungan ka. Tama, malinaw naman. Tingnan, sasabihin ko ring di umano'y tumakas siya. Parang ipinapakita nito na alam mong mali ang ginawa mo. Kasi, tingnan mo, may mga krimen akong laging sinusubaybayan na masasabi mong walang matinong tao ang gagawa nito. Pero hindi yon ang pamantayan, di ba? Ibig kong sabihin, pwede nating tingnan. Kung may 100 kaso ng malulupit na pagpatay at may nagdiagnose, sasabihin nilang may sakit o pinagdadaanan ang mga iyon. Ibig kong sabihin, baka tama ka, may sakit nga sila sa pag-iisip, pero kailangan may dagdag na antas pa. Wala ka talagang alam sa ginagawa mo, hindi mo nga alam kung tama o mali sa batas ang ginagawa mo. Mataas ang pamantayan dahil mataas ang requirement, kasi gagamitin ito ng iba bilang argumento para hindi makulong. Para talagang maintindihan ang kinakaharap ng depensa at aatakehin ng prosekusyon. Kailangan kong ilahad ang mahahalagang detalye mula sa orihinal na reklamo kriminal. Hindi lang ito tungkol sa mga journal. Inilalarawan din ng reklamo ang matindi at sistematikong karahasan. Gusto kong tingnan kung ano ang sinasabi ng pulis na natagpuan nila sa loob ng bahay. Kaya ayon sa reklamo, at ito ang sabi. Pumasok ang mga pulis at nakita ang maraming dugo sa sahig, ilalim ng lababo at mga kabinet sa kusina. Bukod pa rito, nakita rin nila ang isang duguang lagari at mga malalaking kutsilyong may dugo. Habang gumagalaw sila sa bahay, napansin nila ang kutsilyo sa sahig ng sala malapit sa hagdan paakyat sa ikalawang palapag. Habang naghahanap pa sila, nakita nila ang ilang parte ng katawan na pinaniniwalaang kay Biktima 1. Ngayon Joe, hindi ko layuning maging morbid. Pero kung pinag-uusapan natin ang ganitong uri ng pagputol-putol ng katawan at pinag-uusapan natin ang mga partikular na gamit at maaaring tumagal ito ng ilang panahon at hindi lang ito isang beses o isang kilos lang. Makakatulong ba yon sa depensa sa mental health o mawawala ang bisa dahil dito? Dahil muli, iniisip ko rin kung talagang tumagal ito ng ilang panahon. Mahirap bang ipaglaban kung hindi mo alam ang nangyayari at hindi mo kayang pahalagahan ito? Pero kung sobrang nakakagulat at di ka panipaniwala, ewan, naisip ko noon at sa mga ginawa, ikaw, anong masasabi mo? Sa tingin ko, ngayon ulit, nasa isang negosyo tayo kung saan may 2 tao na nakaupo sa magkaibang gilid ng mesa, magkatapat. Yung isa sinasabi na ang mundo ay patag, yung isa naman sinasabi na bilog at walang nasasampahan ng kaso dahil sa maling gawain. Kaya may paraan talaga na parehong panig ay may argumento. Pakiramdam ko hindi ito makakatulong sa kanya. Ang lahat ng pag-iisip, pagpaplano at pagbalik para umusad, nakuha na natin. Panahon ito ng pagpunta niya para maghapunan. Inimbitahan ba talaga siya? Bahagi ba ito ng plano?
Habang tumatagal, mas nakikita ko ang pamamaraan. Kailangan mong maging kakaiba sa negatibong paraan para gustuhin mong pumatay ng tao. Pinag-aawayan natin kung baliw ang pumapatay ng tao. Kung lalapit ka, Jesse, at sabing, papatay ako ng tao, sasabihin ko agad, pare, baliw ka, di mo pwedeng gawin yan. Kaya nga, relatibo ang buong ideya na hindi kompleto ang isang tao na baliw siya para pumatay ng tao. Hindi siya baliw sa medical o psychological na paraan. Malinaw ang isip niya para gawin ito. Ang ideya na ginawa nila ito ng napaka-methodological 8BP ay hindi agad magdadala sa kanila sa puntong sasabihin ng iba, clinical na baliw ang taong ito. At dahil doon, kailangan silang ilagay sa isang institution. Hindi na baliw ang taong ito. Dapat first or second degree ito. Ano man ang kaso, hindi iyon maglilinis sa kanila at ang mga katotohanan ito at detalye ay hindi na makakatulong sa kanila ngayon. Detalyado rin sa reklamo ang sinasabi ng mga investigador na kanilang natuklasan. Iyan ay tumutukoy sa motibo na pinag-uusapan natin. At ayon sa kanila, ito raw ay nakasulat mismo sa kanyang sariling sulat kamay. Sa isinulat ng akusado, sinabi niyang galit siya at ang biktima ay buntis at di na inosente. Quote, hindi na inosente si Joe. Paano ito nakaapekto sa pagsusuri? Hindi ko iniisip na makakatulong iyon sa kanya dahil kadalasan kapag ako ay nasa hurado at humahawak ng kaso, ang tinutukoy ko ay ang pagpatay. Maraming mga jurisdiksyon. Hindi mo kailangan ng motibo pero nakakatulong ito pagsama-samahin ang mga bagay at ilagay sa ayos. Siyempre, magtatalo ang depensa ng iba. Iniisip ko na magdadagdag sila ng trigger na pangyayari kahit nandun pa sila. Tama, sa hapunan mismo para magkaroon ng posibilidad ng second degree or sakit sa pag-iisip. Ang punto ay ipinaalam niya kung bakit niya gagawin yon. Habang iniisip ng depensa na sakit sa pag-iisip ang tinutukoy, para sa akin ay tungkol ito sa maayos na pagpaplano at pag-iisip. Dahil dito, magkakaroon din siya ng parehong problema dahil sinabi niya ang plano niya. Labanan ito ng mga eksperto. May defense at prosecution mental health expert. Pareho siyang susuriin at maglalabas ng kani-kanilang konklusyon. Marami sigurong magtataka kung paano ka makakahanap ng taong sasang-ayon sa posisyon mo. Mukhang kahina-hinala kasi, di ba? Maglalagay ka ba ng ad? Uy, may gusto bang tumingin dito para mapawalang sala siya dahil sa kabaliwan? Ibig kong sabihin, paano mo mahahanap ang eksperto na alam mo na tutulong sa kaso mo? Alam ng mga tao sa larangang ito kung sino ang mga eksperto na mas pabor sa depensa o prosekusyon at kilala rin nila kung sino ang pwedeng tumulong sa dalawang panig. Mainam na masabing ang eksperto mo ay nagtatrabaho para sa prosekusyon at depensa. Mas okay pa kung halimbawa, depensa ako, eksperto ko ay karaniwang para sa prosekusyon o baliktad. Tama? Dahil parang mas kakaiba ito para sa kanila na lumihis sila sa nakasanayan nilang ginagawa. Malaya at patas ang depensa na questionin ang eksperto ng prosekusyon tulad ng puro prosekusyon lang ba ginagawa mo, 20 kaso na kasama ang abogadong ito, ganun din ang kabaliktaran. Kaya alam mo na kung sino ang mga tao sa larangang ito, minsan pati sa civil side sa mundo ko. Minsan kinukuha namin ang eksperto para hindi siya kunin o irepresenta ng kabilang panig. Kaya alam mo kung saan nagsisimula ang tawag mo kahit di sigurado kung saan ito magtatapos o kung sino ang huling makakausap. Sundin ko kung ano ang sumunod. Pagkatapos tumawag ng pulis ang ring camera, nakita nila si Bol. Ayon sa reklamo, natagpuan daw siya sa likod bahay ng katabing bahay. Siya raw ay, ayon sa sabi, balot ng dugo ang kanyang ulo, damit, braso, binti at pantalon. May sugat daw siya sa leeg na gawa ng sarili gamit ang kutsilyo. Narito ang mahalagang linya ukol sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Sa reklamo, sinabi na nagawa ni Bol makipag-usap sa pulis at tama niyang nabanggit ang petsa, oras at pangalan ng presidente. Nakakainteresado yan, Joe. Gaano ba kahalaga yon? Posible bang alam ng tao lahat ng detalye pero may sakit pa rin sa pag-iisip ng parang alam lang nila? Martes ngayon at ang presidente ay si Donald Trump. Dito ako nagtatrabaho, 44 na ako, tapos sasabihin nila, oo, pero may alien na sasakyang pangkalawakan daw na bumaba. Gaano ba kahalaga yon sa pagsusuri? Sasabihin kong mahalaga siya pero hindi rin ganun kahalaga. Kung may nagdesisyon na, lalaruin ko na lang ang laro ng sakit sa pag-iisip. Pwede rin nilang sabihin si Jimmy Carter ang presidente. Walang pumipigil sa kanila, di ba? Kaya yung sinabi niya kung ano ang malinaw sa kanya, pwedeng magkahalo ang ibig sabihin tulad ng ibang bagay. Hindi ito dahilan para sabing hindi niya alam ang araw at oras.
Iba ang mundo o universo niya. May malinaw na palatandaan anuman ang dahilan at ito ang gagamitin ko kung ako ang taga-usig. Hindi lang malinaw sa kanya ang mga araw, oras, lugar at kung nasaan siya, kundi okay din sa kanya na malinaw ang lahat ng iyon. Narito ang isang tao na sinasabi, tingnan mo, galit ako, mainit ang ulo ko. Lumalabas iyon sa mga isinulat niya. Walang pag-aalinlangan niyang ipinaalam na nauunawaan niya ang nangyayari, ang kanyang paligid, at alam niya ang araw at oras. Kaya tingin ko, hindi iyon makakatulong sa depensa. Pwede pa rin nilang gamitin yon pero hindi ibig sabihin na walang sakit sa pag-iisip ang tao. Maraming tao na may sakit sa pag-iisip na alam kung anong araw na at kung sino ang presidente. Paano yung pinsala na siya din ang gumawa sa sarili niya? Marami ring tao ang pumatay at nagtangkang magpakamatay. Para sa akin, dalawang panig pa rin ang isyong ito. Ayon sa prosekusyon, alam niya ang kasalanan at ayaw nang manatili rito. Wala na siyang takas at malinaw na siya ang may gawa, marahil siya rin ang nagsasabi nito. Kailangan niyang danasin ang sukdulang sakripisyo at para sa dangal, rason o kung ano paman, halos parang isang pagpatay para sa dangal. Kung kailangan kong mamatay dahil ayokong tanggapin ang bunga nito o hindi maiintindihan ng pulis, ganun na lang. Kung ganoon, hayaan na. Maaring gamitin ito ng prosecution para gawin iyon at maaring gamitin ito ng depensa para sabihing ito ay bahagi ng mas malaking kwento ng sakit sa pag-iisip kung paano maaring makita na mangyayari ito lalo na kung lumitaw ito sa kanyang nakaraan. At yan ang bahagi na hindi pa ganun kalinaw sa atin. Isang tabi muna ang legalidad. Kung umabot pa ito sa isa pang paglilitis kahit umamin na siya, sa tingin mo, paano maapektuhan ang pamilya? Ano ang emosyonal na halaga para sa susunod na yugto na ito? Para sa isang pamilyang dumaan na sa napakaraming pagsubok dahil sa ganitong kaso? 2 beses ang sakit dahil may isang miyembro ng pamilya na pumatay sa isa pa. Alam mo yon? Ibang usapan na yon, mahirap na nga. At isa pa itong bagay na naranasan ko rin. Ang mawalan ng miyembro ng pamilya sa marahas na paraan, di ba? Iba pa yung pakiramdam kapag ang isang miyembro ng pamilya ang pumatay sa isa pang miyembro ng pamilya. Hindi ko na matandaan kung buhay pa ang mga magulang niya o ng asawa niya, pero noon, buhay pa sila. Ngayon, nawalan ng anak ang magulang at parang dalawa pa nga ang nawala sa kanila. Hindi na magiging pareho ang buhay para sa kanila, pati posibilidad ng apo. Kaya napakahirap talaga nito. Sigurado ako na bilang magulang, ito ay isang bagay na hindi mo talaga malalampasan. Maaaring palagi nilang iniisip at kinu-question ang sarili nila. Paano ito nangyari? Lalo na kung hindi ito kaugnay sa kultura or mga bagay na ganon, may ilang kultura na nangyayari talaga ang ganitong bagay, huwag naman sana. At iba pa, para sa mga magulang, bigla na lang itong nangyari. Hindi ito tulad ng isang tao na nabangga ng sasakyan, ito ay isang anak na pumatay at pinagputol-putol ang kapatid niya. Kaya hindi mo talaga ito malalampasan. Ano ang masasabi mo? Paano mo malalampasan kung walang salita? Hindi mo nga talaga malalampasan at paano ka makakapagpatuloy mabuhay? Sa tingin ko, sobrang hirap nun. Sobrang hirap talagang isipin at pag-usapan ang balitang ito nung nagpasya kaming talakayin ito. Joe, mag-uusap pa tayo ng kaunti tungkol sa biktima sa kasong ito. Bibigyan natin ng pagkakakilanlan kung sino siya. Sandali lang. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo dito. Maraming salamat sa paglalaan ng oras para ipaliwanag ang legal na aspeto nito. Tulad ng palagi mong ginagawa at kahit ano pa ang iniisip mo tungkol sa sarili mo, mahusay kang abogado, mahusay kang abogado. Maraming salamat, Joe Richardson. Pinahahalagahan ko ito. May malaking kaso akong haharapin next week. Ipapakita ko ito sa hukom at baka kayanin natin. Salamat, Jesse Joe. Pinahahalagahan ko ulit. Pagkatapos ng ganitong talakayan, mahalaga, kinakailangan na balikan kung sino ang nawala dito sa kasong ito, sa trahedyang ito. Bethany Israel, 30 taong gulang, mula sa obituary at mga salita ng nagmahal sa kanya, malinaw kung gaano siya ka-espesyal. Dedikadong guro at masigasig na volleyball coach siya. Ayon sa pamilya, ang presensya niya sa court ay malaanghel, nakangiti, nagbibigay lakas at nagsusumikap para sa husay. Nakilala niya si Josh sa Apple Valley Volleyball Open Gym at lihim silang nagpakasal sa Jamaica noong 2021. Pareho silang mahilig sa paglalakbay, baraha at sayaw. At gaya ng banayad na binanggit sa kanyang obituary, quote, naniniwala si Bethany na hindi siya ganun kagaling dito. Ngayon ay inaasahan na nila ang kanilang unang anak, isang lalaki. Nabanggit ko na dati na pinangalanan nila siyang Levi. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang sagisag ng pagmamahal. Quote, hindi siya nagsalita ng masama, laging handang tumulong at nakangiti. Umabot ang kanyang liwanag sa mga batang tinuruan, kalaro at bagong dating na tinanggap niya sa court.
Sa gitna ng matinding pagkawala, inilunsad ang GoFundMe. Sa halip na sa trahedya, nakatuon ang paglalarawan sa kabutihan ng kanyang buhay. Si Bethany ay hindi lang isang minamahal na asawa, anak, kapatid, at nagdadalang taong ina, kundi isa ring mahalagang tao sa lahat. Ang kanyang maningning na diwa at hindi matitinag na kabaitan ay tumimo sa buhay ng lahat nang nagkaroon ng pribilehiyong makilala siya. At nagtatapos ito bilang isang ilaw ng init at kagandahang loob. Ang pagkawala ni Bethany ay nagiiwan ng di mapupunang puwang. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong podcast. Mapapanood kami sa Peacock ng National Broadcasting Company. Sundan ako sa X at Instagram. Panoorin ang 11 PM Eastern. Hanggang sa susunod, mag-ingat kayong lahat.